Kamakailan, naglunsad ang CIA ng kampanya sa China para maghanap ng CCP members na handang magbigay ng impormasyon sa mga plano ng partido. Para labanan ito, naglunsad ang CCP ng programa para hikayatin ang mga CIA agent na tumalikod sa Estados Unidos. Ngayong araw, kinausap ko ang dating espiya ng CIA tungkol sa operation ng mga ahensya at bansa at kung paano nila napapatalikod ang mga ahente laban sa sarili nilang bansa. Pakinggan natin, makabuluhan talaga ang aming pag-uusap. Maligayang pagbabalik sa lahat. Kasama ko ngayon si Andrew Bustamante, isa siyang dating opisyal ng CIA. At bukod pa dyan, may bago siyang librong ilalabas ngayong Setyembre, sa ika-9 ng Setyembre na pinamagatang Shadow Shell. Alam kong mukhang kabaligtaran, pero ilalagay natin ang libro sa screen. Andrew, excited akong makausap ka at sa libro. Salamat Sam, sa oras mo. Gusto ko ang nilalaman mo at excited akong pag-usapan ito. Ayos. Kaya sa pananaw ko, ang pangunahing libro, ang pinakapunto ng libro ay tila ganito. Ang pangunahing mensahe ay iparating sa tao na ang paniniktik ay laro ng koponan, hindi ng iisang tao. Pwede mo pa itong palawakin. Oo, tama ka. Malaking hindi pagkakaintindihan tungkol sa espiya ay galing sa Hollywood at mainstream media na nagpapaniwala sa mga tao na ang paniniktik ay parang isang tao laban sa buong mundo, parang superhero, na kailangan mong maging James Bond o Jason Bourne para lumabas at mag-espiya. Kailan? Sa totoo, mas kahawig ng karaniwang tao ang mga espiya kaysa sa mga artista. Medyo mataba sila. Medyo, alam mo na, kinakabahan, madaling masunog sa araw, at hindi sila perpektong bumaril. Mas interesante ang mga totoong espiya dahil sila ay totoong tao at totoong nabubuhay sa tunay na mundo. Gusto kong ipakita sa memoir ko ang tunay na operasyon ng espiya mula sa perspektibo ng totoong tao. Alam kong hindi ito naiintindihan ng marami, pero ayaw ba ng CIA na ito ay lumabas? Dahil alam ko na madalas mo na itong napag-usapan kung saan nagkaroon ka ng maraming sakit ng ulo. Hindi ko alam kung tatawagin mo ba itong sakit ng ulo, pero maraming issue sa CIA. Sa usapan tungkol sa librong ito at mga tinalakay mo rito. Tama ka. Natapos ko ang manuskritong ito noong 2021 at inabot ako ng 3 taon sa pagkuha ng pag-aproba ng CIA para mailabas ang libro. Noong 2022 sinabi ng CIA na classified ang buong libro at hindi ito mailalabas sa publiko. Sa loob ng halos 2 taon ng pagtatalo, pagdedebate at pagbabantang idemanda ang CIA tungkol sa First Amendment. Sa wakas, tinanggap nila na ang libro ay legal na maaaring ilathala at na may karapatan kaming ilathala ito at ibahagi sa buong mundo. Balik tayo sa usapan ng team na nabanggit mo gaya ng sa football na may iba't ibang posisyon tulad ng quarterback, running back at offensive lineman. Pwede mong pag-usapan kung ano itsura ng spying team o baka nag-iiba depende sa ginagawa. Oo. Magandang ngang ihambing ang football team sa team ng mga espiya dahil magkahawig din sila. Oo. Meron kang pangunahing tinatawag na core collector na siyang lumalabas sa field para makipagkita sa mga target na tao at mangolekta ng mga sikreto. Siya ang core collector mo. Sa likod ng core collector na nagpapatakbo ng kanilang gawain, may mission planner or operations officer. Pagkatapos, sa tabi nila, may targeter sa isang gilid at analyst sa kabila. Habang bumababa ka sa linya, may linguista, nagkukunwaring tao, logisticians, tagapananalapi, interpreter, at tagasalin. At talagang malaki ang team. Kaunti lang ang nakakaalam na kailangang magtulungan ang lahat para makarating sa puntong ang pangunahing tagapagtipon ay makakalabas ng bansa gamit ang alias at magtatago para bantayan ang isang tao. Perfecto. And balik tayo sa libro, yung pangunahing focus ay may ahas sa CIA na nakakatakot marinig lalo na para sa akin. Tapos ipinadala ka sa isang bansang di mo pwedeng pangalanan. Pwede ba akong manghula? Hindi mo pwedeng sabihin kung tama o mali. Tama, pwede kang manghula pero di ko makumpirma o matanggi. May mga anak ako, pupunta ka sa banyagang bansang hindi ka alyado. Falcon? Ano pa? Ang tanong ko, itong espiya ay CIA officer na tumalikod. Bakit kaya tumatalikod ang mga tao? Sa CIA ba, sigurado akong bilang nasa field, sinubukan mo na rin kumbinsihin ang iba na tumalikod sa bansa. Paano mo ito ginagawa? Oo, maganda ang tanong mo dahil bihira itong maisip ng iba. Kapag iniisip mo kung ano ang pakiramdam ng pagtataksil sa sariling bansa, ano ang pakiramdam maging opisyal ng militar o FBI,
Isang opisyal ng CIA na pagkatapos ay nagbebenta ng mga lihim. Ibinibenta ang iyong mga sikreto sa mga Ruso o sa mga Chino o sa mga Iranian. Sa palagay ko, mas abala tayong gawing kontrabida ang iba kaysa unawain sila. Sa totoo, ang dahilan ng pagtataksil nila ay dahil sa empatiya. May kulang, may kalungkutan, may sakit, may galit sa buhay nila. At tunay nilang pinaniniwalaan na ang pagtataksil ang paraan para ayusin iyon. Ganito natin napapabaligtad ang mga dayuhang opisyal laban sa kanilang bansa at natutulungan tayo sa Estados Unidos. Tungkol ito sa pag-unawa ng emotion at pattern ng pag-uugali ng tao. Pagkatapos, hikayatin silang makisimpatya at maniwala na ang pagtataksil ang pinakamainam na solusyon sa kanilang mga problema. Sa tingin ko, ang ipinaliwanag mo ay parang tumutukoy kay Edward Snowden. Hindi ko alam kung gusto mong pag-usapan siya pero controversial siya lalo na sa Estados Unidos. Nung kolehiyo ako dito, akala ko mabuti ang ginawa niya. Habang lumalaki ako, na-realize ko na mas komplikado pala ang sitwasyon kaysa akala ko nung bata pa ako. Pakiramdam ko marami pa rin kaibigan ko ang naniniwalang tama ang ginawa niya. Ano masasabi mo doon? Siya ba ang taong nagpunta sa Russia matapos matanto na di siya poprotektahan ng gobyerno ng United States dahil sa ginawa niya? O siya ba ay isang taong, kumbaga, na-recruit na parang ang Russia ang kumokontrol sa likod ng mga pangyayari? Oo. At alam mo, isang magandang paraan para tingnan ito ay sa pamamagitan ng pananaw ng insidente ni Snowden. Para kay Edward Snowden, ang pinakamainam na solusyon sa labis na kapangyarihan ng National Security Agency ay ilantad ito sa publiko. Kahit na pumirma siya ng mga kasunduan sa pagiging lihim, at kahit na siya ay naberipika na, at kahit na nangako siyang itatago ang mga bagay na ito, pinili niyang ilantad ang mga ito sa publiko. Hindi lang basta publiko, kundi pinili pa niyang ilantad ang mga ito sa isang banyagang pahayagan. At pagkatapos, pinili niyang tumakas mula sa isang bansa patungo sa isa pang bansa na kaaway ng Estados Unidos, hanggang sa tuluyan siyang napunta sa Russia, kung saan nakuha niya ang pagkamamamayan ng Russia. Hindi ko alam sa'yo, pero hindi ko iniisip, bayani ba ang magbebenta ng sikreto sa banyagang pahayagan at tatakas sa kalabang bansa hanggang maging mamamayan ng Russia? Parang hindi ito isang bagay na gagawin mo kung talagang naniniwala kang ang ginagawa mo ay ang pinakamabuti para sa iyong bansa. Sa halip, naniniwala ako na si Snowden ay mayroong ilang uri ng pagkadismaya. May problema, may kahinaan, maaaring pera, maaaring personal na pride, maaaring ego, maaaring, alam mo na, professional na pagkadismaya. Bilang kontratista sa National Security Agency, maraming posibleng dahilan kung bakit siya nagkaganoon. Pero sa huli, naniwala siyang pagtataksil ang solusyon. Sigurado. At yun ang ibig kong sabihin na parang nagbago na ang isip ko kasi nung bata pa ako, hindi ko naman talaga pinag-isipan yon. Parang kung ano lang ang narinig mo sa ibang tao. Pero nung nagsimula na akong mag-imbestiga tungkol dito, parang sabihin na natin ginawa niya lahat ng ito dahil sa isang prinsipyo na pinaninindigan niya. Hindi ka pupunta sa Russia na wala namang ganong prinsipyo. Sa palagay ko, natutunan ko ito mula sa iyo kamakailan habang nakikinig sa podcast mo. Nakakuha siya ng mga medalya sa Russia, kabilang ang bayani at iba pang parangal, kaya mukhang hindi naman talaga siya lumalaban para sa prinsipyo na sinasabi niya. Tama ka dyan. Kung talagang isinusulong niya ang mga demokratikong halaga. Marami namang demokratikong bansa na malugod siyang tatanggapin at poprotektahan dahil maniniwala sila na ang Estados Unidos ay kumikilos sa paraang labag sa karapatang pantao at sa mga individual na kalayaan. Pero alam niya na hindi iyon ang ginawa niya. Alam niyang nilabag niya ang napakaraming batas at patakaran, pati na rin ang mga unwritten rules ng mga maginoo. Tama ba? Kahit nanumpa siyang intelligence officer o bilang aprobadong intelligence contributor, bawal mong labagin ang ilang patakaran. Ginagawa ka lang nitong hindi mapagkakatiwalaan habang buhay. At malaming sa nilagay niya sa panganib ang maraming tao na maaring kilala mo dahil sa ginawa niya. Oo, tama ka dyan. Hindi malalaman ng Amerika ang totoong lawak ng pinsalang ginawa ni Snowden dahil habang tumatakas siya mula sa isang bansa papunta sa iba, patuloy siyang naglalabas ng mga sikreto. Kilala lang natin siya base sa mga ibinunyag niya sa pahayagang Guardian, di ba? Ano? Ang pang-ongolekta ng metadata laban sa mga mamamayang Amerikano sa ngalan ng Patriot Act, yan ang alam nating lahat. Hindi alam ng maraming Amerikano kapag sila ay sumasakay ng eroplano o lumilipat ng bansa. Binabayaran niya ang paglalakbay gamit at pagbubunyag ng mas maraming sikreto tungkol sa National Security Agency na nagpapahina ng mga operasyon. Dahil dito, kinailangan ng National Security Agency itigil
Muling buuin, buhayin, at baguhin ang estruktura ng mga operasyon. Upang mapanatili ang kaligtasan ng mga Amerikano, nilalagay ni Snowden sa panganib ang ating seguridad. Hindi ko nga naisip yon. Totoo yan, lalo na kung ipagpapalit mo sa citizenship at iba pang protection sa Russia. Oo, may punto ka. Is niya kayon, isa pang tao na naging sikat sa mga conspiracy sa intelligence community ay si Jeffrey Epstein. Napag-usapan mo na siya ng madalas. Kaya hindi ko na uulitin ang mga tanong na narinig mo na. Pero gusto ko lang malaman ang opinion mo tungkol dito. Sa tingin mo ba, nagtatrabaho ba siya para sa isang ahensya? Or talagang isang ganap na ahente siya? Alam mo yun, parang nilikha talaga siya ng isang ahensya. Pero ang interesante talagang tanong ko ay, gaano ba ito kadalas mangyari? Yung mayayaman at makapangyarihan, nagtatrabaho ba sila para sa sariling bansa or para sa ibang bansa? Magandang tanong yan. Masasabi ko na mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Ang mga mayayamang tao ay sumusuporta sa mga operasyon ng intelihensya at may saysay ito dahil karamihan sa kanila ay makakabayan din para sa kanilang bansa. At naging matagumpay sila, hindi dahil magaling sila sa maraming bagay, kundi dahil mahusay sila sa isang bagay. At kapag ang iyong gobyerno, kapag ang iyong bansa ay lumapit sa iyo at nagsabing, "Hoy, ikaw ang pinakamahusay sa paggawa ng gulong. Ikaw ang pinakamahusay sa paggawa ng widget. Ikaw ang pinakamahusay sa kantuna." Kapag lumapit sila at nagsabing kailangan nila ang iyong tulong bilang pinakamahusay sa bansa, anong Amerikanong magsasabi ng hindi? Anong Amerikanong magsasabi ng, "Alam mo, hindi ako interesado"? Kung ikaw ang bagong pipirma ng kontrata sa pamahalaang federal, bibilhin nila lahat ng iyong dilatang tuna. Parang sitwasyon ni Elon Musk. Akala mo ba tinutulungan ni Elon Musk si Donald Trump dahil mahal niya ang Amerika? Ayaw ni Elon? Gusto niyang maging top contractor ng United States federal government ang Tesla at SpaceX sa loob ng 4 na taon. Nakita rin niya ang mga dolyar at kontrata ng gobyerno dahil sa kanyang pakikipagtulungan. Kaya normal lang na suportahan ng mayayaman ang Estados Unidos. Ang pagkakaiba kay Epstein ay para masuportahan mo ang Estados Unidos mula sa isang posisyon ng seguridad, kailangan legal ang iyong mga gawain. Ilegal ang mga gawain ni Epstein, kabilang ang paglabas ng pera sa ibang bansa at pagtatraffic ng tao. Kaya walang paraan ang Estados Unidos para makipagtulungan sa isang taong kagaya niya. Walang paraan ang CIA para makipagtulungan sa isang taong lumalabag sa batas ng Amerika. At iyon ay dahil ang CIA ay nasa ilalim ng executive branch, na ibig sabihin ay sa ilalim ng sangay na iyon ng gobyerno. Kailangan naming makipagtulungan lamang sa mga Amerikanong sumusunod sa batas. Pero ang Department of Justice, na nasa ilalim ng sangay ng katarungan, ang pangalawang ganap na magkaibang sangay, ang judicial branch ng gobyerno, pwede silang makipagtulungan sa mga kriminal at talagang nakikipagtulungan sila sa mga kriminal. Kaya ang teorya ko ay si Jeffrey Epstein ay talagang asset ng FBI na tinatawag na confidential informant. Ibig sabihin ay confidential informant. At isinusumbong niya ang mga taong kasabuat niya sa pagpupuslit ng pera at pagtatago o pagpupuslit ng mga bata at pagtatago ng pera. Ibinibigay niya ang impormasyon tungkol sa mga krimeng iyon sa FBI kapalit ng kapatawaran or immunity para sa sarili niyang kaso. Malamang iyon ang totoong paliwanag kay Jeffrey Epstein. Oo, posibleng ganon kung di natin alam lahat ng detalye, tama? Nalilito ako kasi sabi mo bawal lumabag sa batas ang CIA. Sa tingin ko, nabanggit mo na rin ito sa ibang podcast o libro. Kung bawal sabihin sa YouTube, ibe-bleep namin. Ginamit mo ito para, alam mo na, halimbawa kung nasa ibang bansa ka at gusto mong makipag-ugnayan sa isang tao na gusto rin iyon, ibibigay mo yon. Hindi ba iyon labag sa batas? Kaya maganda ang tanong mo kasi hindi pwedeng lumabag sa batas ng Amerika ang CIA. Kung lalabag kami sa batas ng Amerika, kailangan namin ng espesipikong pahintulot mula sa hudikatura. Hindi namin kinikilala ang mga batas sa labas ng Estados Unidos. Kaya nga, tulad ng sinabi mo kay Wright, nakakainis talaga iyon. Hindi ko rin gusto. Sana hindi na lang iyon umiiral. Pero kung iisipin mo, sa totoo lang, kung may mayamang Kuwaiti na gusto nito, at kakaroon lang ng raid ng pulis ang mga Aleman kung saan nahuli nila ang maraming gawa ng mga Romanian, pero nahuli nila ito sa Germany. Walang dahilan kung bakit hindi pwedeng hingin ng CIA sa German Bundesnachrichtendienst na bigyan tayo ng ilan para magamit natin ito sa Kuwait para makakuha ng mga sikreto.
Wala sa mga yon ang tumatama sa mga Amerikanong mamamayan. Wala sa mga yon ang tumatama sa pera ng Amerika. Wala sa mga yon ang tumatama sa kahit anong Amerikano maliban sa mga prinsipyo ng Amerika. At masasabi kong nagawa na ito. Nahuli na at kapaki-pakinabang na. Kaya bakit hindi na lang natin gamitin ito para mapanatiling ligtas ang mga Amerikano kaysa itapon lang sa basurahan? Maring may ilan na may issue rito, pero para sa akin mahalaga ito. Tungkulin ng CIA ang protektahan ang mga Amerikanong mamamayan mula sa banta. Wala na silang ibang pinoproblema. Tama ka dyan. Oo, tinatawag namin itong antas ng moral na kakayahang magbago. Maaari kang magdesisyon sa tama o mali, pero sa huli, paniniwala mo pa rin ang mahalaga. Pangalawa lang sa kung ano ang kinakailangan para mapanatiling ligtas ang mga Amerikano. Perpekto. Balik tayo sa libro. Ikaw at asawa mo ang sumulat nito, tama? Narito siya mismo si Jihi at nakilala mo siya sa CIA. Sa tingin ko, hindi ako 100% sigurado baka habang nagsasanay or gumagawa ng operasyon, pakilinaw po. O ito ay isang kawili-wiling punto na madalas hindi naiisip ng marami dahil mas tinatalakay natin ang Tsina o Rusya. Kamakailan, noong panahon ni Pangulong Trump, nagpatupad ng bagong batas na nagbabawal sa mga manggagawa ng embahada ng United States sa China na magkaroon ng relasyon sa kahit sinong taga-China. Lahat ng babaeng Chino siguro pangalan ay intelligence quotient. Pwede mo bang pag-usapan niya ng konti? Dahil para sa mga tagalabas, lalo na sa mga pelikula, na ulitin ko marahil hindi naman talaga ang pinakamahusay na paraan para makakuha ng information mula sa mga pelikula. Mukhang ang pakikipag-date at mga sexual na encounter ang pinakamahinang punto kung saan pwedeng atakihin ang isang ahente na nasa field. Pagdating sa mga Amerikano, totoo yan. May kakaibang relasyon ang Amerika pagdating sa sex. Nakakatawa kasi may nagsasabi sa akin na akala nila bukas ang Estados Unidos sa sex. Ibig kong sabihin, meron tayo, alam mo na, at kahit sino ay pwedeng makakita nito at madali lang hanapin. Pero ang totoo, ang Amerika ay talagang isang napaka-reserbado. Halos pinipigilang bansa pagdating sa sex. Kung iisipin mo ang Hapon, doon pwede kang literal na bumili ng gamit ng panty mula sa vending machine. O kung iisipin mo ang Europa, kung saan naglalakad ka lang sa kalsada at makikita mo ang mga advertisement ng underwear na suot ng mga hubad na modelo, di ba? Ibang-iba tayo dito sa Estados Unidos. Dahil dito, mabilis magbago ang pananaw natin kung ano ang angkop o hindi sa sexualidad. Madalas ginagamit ng mga banyagang bansa ang pagka-awkward ng mga Amerikano sa sexualidad laban sa atin. At dyan pumapasok ang mga honey trap na operasyon. At dyan din nagkakaroon ng mga taong sangkot sa mga operasyong sexual na pagsasamantala. Iyan ang dahilan kung bakit may non-frat countries ang gobyerno ng United States. Ang sinasabi mo tungkol sa patakaran ni Donald Trump na hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ang mga manggagawa ng embahada ng China sa Beijing sa mga Chino ay eksaktong ganoon. Nagpatupad tayo ng patakaran laban sa fraternization para maprotektahan ang mga Amerikano mula sa sarili nilang awkward na ideya tungkol sa sex. Mayroon tayong ilang mga bansang hindi pinapayagan ang fraternization. Ang Russia ay isang non-frat na bansa. Ang Iran ay isang non-frat na bansa. Ang China, North Korea, Belarus, at iba pang ahensya ay may 5 o 7 pang mas espesipikong non-frat na bansa. Ibig sabihin, bawal kang magkaroon ng kaibigan, relasyon, o sexual na ugnayan sa mga taong mula sa bansang ito, maliban kung agad mo itong iuulat at tatapusin ang relasyon. Anong ibig sabihin, Sam? Kung nasa Turkey ka at may magandang Iranian na babae na gustong makipagtalik sa iyo sa gabing iyon? Sabi ng gobyerno ng United States, magsaya ka, pero ipaalam mo sa boss mo at mag-fill out ng papeles para hindi ka makulong. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging non-FRAT na bansa. Sige, nakita ko yung tweet pero di ako sure kung tama. Mukhang para ito sa lahat ng law enforcement, hindi lang sa mga ahensya. Kapag 405 ka tapos may 10 na lumapit, alam mong hinahunipot ka na. Tama ka. Marami sa intelligence world ay hindi naman kagwapuhan o kagandahan. Pangkaraniwan ang itsura ng karamihan sa amin, kaya madaling makalimutan. Isang lalaking maliit ang tiyan at babaeng numinipis ang buhok. At ang mga taong kakaiba, pandak o sobrang tangkad, ay mga taong walang nakakaalala. Kapag sobrang hot mo, kapag iniisip ng mga tao na bagay ka sa harap ng kamera, o naniniwala silang dapat kang nasa entablado, o mukha kang Mr. at Mrs. Universe, di ba? Doon ka natatandaan at ayaw ng kahit sino na matandaan sila. Lalo na kung isa kang professional na intel officer. Tama ka. Balik tayo sa libro. Highly recommended ko ito sa mga nanonood. Kung pinapanood mo Setyembre Siyam ngayon, makukuha mo ang libro gamit ang link sa description. Pero sa libro, pinag-uusapan mo ang tungkol sa isang espiya sa CIA
Napag-usapan na natin yon pero parang binanggit mo na nabunyag ang operation mo or ikaw mismo ang nabunyag dahil sa espiya. Gusto kong pagtuunan ng pansin kung paano sila nag-uusap at paano ka nakikipag-ugnayan. Halimbawa, kung may ipapadala ka pabalik sa Estados Unidos at paano ito nalaman ng espiya. Sino man siya, anong bansa man, paano niya sinabi sa kanila? Yon, basta ba sinasabi niyang may tao dyan? Sinasabi ba niya sa kanila ang alias mo gaya ng Alex? Minsan nakakalimutan ko na pangalan mo. Si Hernandez Andrew ba ay nagpapadala ng litrato? Paano talaga ang communication nila tungkol sa mga molde at iba pa? Oo, gusto ko ang tanong na ito. At wala pang ibang nagtanong ito dati. Sam, kaya talagang pinahahalagahan ko ito. Kaya kapag dalawang tao ang nag-uusap ng palihim, nag-uusap sila ng lihim, kaya tinatawag natin itong lihim na komunikasyon. Lihim na kom, at maraming iba't ibang anyo ng lihim na kom. May mga lihim na kom na literal na operating system na ini-install sa telepono mo. Mukha lang itong normal na app, pero pinatibay ito, hiwalay sa internet, at may sariling encryption. Kaya ngayon, pwede na kitang makausap gamit ang mukhang normal na app sa aking telepono. Kung may makakuha ng access sa telepono ko, hindi pa rin nila mabubuksan o mababasa ang folder at mga mensaheng iyon. Katulad ng dati, automatikong nabubura ang mga bagay sa Snapchat. Kaya may ilang ClanCom sa telepono mo. At ang iba naman ay nasa internet. Pwede kang mag-login sa isang website, gaya ng sa Amazon account mo. Ang talagang nilologinan mo ay isang cloud interface sa kung saan. At ang handler mo ay nasa kabilang panig ng cloud na iyon. At may lihim kayong komunikasyon sa ganong paraan. Mayroon ka ring lumang paraan ng ClanCom tulad ng dead drops at encrypted na mensahe na isinusulat sa papel gamit ang invisible ink o kaya plain text sa water-soluble na papel na natutunaw kapag nabasa. Lahat ng ito ay mga anyo ng komunikasyon. Pagdating sa scimitar, ito ang codename ng espiya na hinahanap namin o yung nasa libro namin. Makikita sa libro kung paano madalas makipagkita si Scimitar sa mga handler niya. Minsan tinetext siya, pinapadalhan ng mensahe. Klasifikado kung yung text message na yon ay sa isang clan system o kung ito ay gamit ang commercial encryption system tulad ng Signal o WhatsApp o kung ito ba ay plain text lang sa kanyang telepono. Hindi namin pwedeng pag-usapan ang mga detalye na yon pero alam naming may mga mensaheng dumating sa kanyang telepono at sumagot siya sa mga mensahe gamit ang kanyang telepono. At madalas, ang laman ng mga mensaheng iyon ay para lang mag-set ng personal na pagkikita kung saan silang dalawa ay pwedeng magkita ng pribado. Pagkatapos, nagkita sila ng pribado. Alam din natin na si Scimitar ay nagbibigay sa kanila ng mga larawan, printout, nakasulat na tala, pati na rin ng mga impormasyong binibigkas na naglalagay sa panganib sa mga United States Intelligence Officer, mga lihim na lokasyon at mga layunin at ambisyon ng operasyon. Marami siyang ibinubunyag, pero limitado lang ang pwede naming ibahagi dahil classified pa ang marami rito. Tama ang tanong mo. Paano ba gumagana ang komunikasyon? Dahil sa maraming paraan, depende sa operasyon, depende sa mga opisyal, depende kung gaano katagal silang hindi makakapag-usap sa isa't isa sa isang takdang panahon. Minsan kailangan mong maghintay ng 3 araw. Minsan kailangan mong maghintay ng 3 buwan bago ka makapagpadala ng mensahe. Lahat ng iyon ay humahantong sa ibang uri ng lihim na komunikasyon. Sige, may 2 tanong dyan. Una, yung espiya, nakita ka na ba niya gaya sa opisina ng FBI or CIA? Normal ba na magkakakilala halos lahat ng CIA agents? Or parang karamihan talaga ay hindi magkakakilala, hindi alam na nag-exist sila, kung ano ang ginagawa nila o kung ano ang itsura nila? Oo, sobrang interesting. Maraming opisyal ng CIA ay hindi rin magkakakilala. Baka kilala mo lang yung 15 o 20 tao na madalas mong kasama sa trabaho. Sa loob ng CIA, hindi rin namin ginagamit ang totoong pangalan ng isa't isa. May binigay sa aming pangalan para sa administratibong gamit ng CIA. Kaya sa loob ng CIA, iba ang tawagan namin sa isa't isa. Sa bawat ulat na ginagawa namin, nilalagdaan namin ito gamit ang parehong administratibong pangalan. Kahit nagbabasa ka tungkol sa ginawa ng CIA opisyal, hindi mo talaga alam ang totoong pangalan nila. At kailangan mo munang dumaan sa maraming antas ng administratibong seguridad bago mo malaman ang tunay na pangalan ng isang tao. Hindi mo madalas makita ang mukha ng mga opisyal ng CIA dahil nasa iba't ibang panig sila ng mundo. Pero kapag binabasa mo ang tungkol sa mga ginagawa nila, ibang pangalan ang ginagamit nila roon. Kaya nung pinag-usapan kung paano nagawang makompromiso ni Scimitar si Alex Hernandez,
habang ako ay nag-ooperate sa ibang bansa. Kailangan nating isipin na ang natuntun niya ay hindi ang mukha ko, kundi ang pangalan ko. At kung nahanap niya ang pangalang Alex Hernandez, malamang na mahahanap din niya ang pasaporte at iba pang tinatawag nating alias na dokumento. Malamang na mahahanap niya ang iba pang alias na dokumento na nakatalaga kay Alex Hernandez at pagkatapos ay ibibigay ang mga iyon bilang searchable na datos sa Falcon Intelligence Service. May saysay. Ngayon ang pangalawang tanong, nagkaroon ka ba ng negosyo sa Falcon? Dahil hula ko wala tayong embahada o misyon doon. Ngayon mali ba ako sa pagtutuloy ng tanong na ito? Samantalang tulad ng karamihan sa mga tagapamahala, gaya ng tagapamahala ni Scimitar dito sa Estados Unidos, nagtatrabaho sila mula sa embahada o misyon. Mali ba yun kahit konti? Oo, alam ko. Mukhang tama talaga iyon. Dahil ganoon gumana ang mga bagay noong panahon ng Cold War. Pero simula noong 11 ng Setyembre, lubos naming binago ang aming operasyonal na proseso. Mali ka bang isipin na may intelligence activity sa embahada? Hindi naman. Mali bang isipin mo na halos lahat ay nangyayari doon? Parang sobra naman yun. Kahit para sa ibang mga bansa, tulad ng... Ikaw tama, ibig kong sabihin. Kung iisipin mo, ilan sa mga pinakamapanganib na intelligence service na gumagalaw sa Estados Unidos ay hindi ginagawa ito mula sa mga embahada. Ginagawa nila ito gamit ang shell company at sa mga tagong himpilan ng pulis. Mga network ng expat, tama ba? Kahit nasa Chinatown, maliit na Japantown, o Russian enclave ka, dapat kang mag-alala sa mga operasyon ng intelihensya. Nagsimula ang libro sa kwento mong sinusundan ka, pero sa araw na yon hindi ka na sinusundan. Iniisip mo, maganda ba ang balita na hindi nila ako pinaghihinala ang espiya? Ito ang masamang balita na hindi ko na makita kung sinusundan pa ba nila ako o hindi. Karaniwan ba yan sa karamihan ng mga bansa na kapag dayuhan ka, sinusundan ka? Baka iniisip nilang importante kang tao? Para sa Amerikanong naglalakbay abroad, madalas nilang makalimutan na sila ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kaya kapag may Amerikanong dumating sa isang hotel sa ibang bansa, napapansin talaga ng mga tao. Napapansin nila, lalo na kung isa kang Amerikano na pumunta sa isang napakahirap na lugar. Kapag pumunta ka sa Afrika, ilang bahagi ng Latin America o kanlurang Europa, mapapansin ka talaga nila kapag dumating ka at busog ka. Maayos ang pagkakaahit ng balbas mo, maganda ang relo mo, at mukhang maayos ang sapatos mo. At dala mo, alam mo na, isang Versace na clutch. At suot mo ang isang suit na may tatak na Hugo Boss. Napapansin talaga ng mga tao ang mga simbolo ng estado, lalo na sa mga bansang kokonti ang mayayaman. At dahil doon, karaniwan sa karamihan ng mahihirap na bansa na may mga taong kusang sumusunod sa'yo dahil gusto nilang malaman ang tungkol sa'yo para maibenta nila ang impormasyon mo sa pulisya. O kaya naman ay maibenta nila ito sa isang kriminal na organisasyon. At ang kriminal na organisasyon o ang pulisya ay maaring manggigil sa iyo ng lagay, magnakaw mula sa kwarto ng hotel mo, o hold-upin ka sa kalsada. Ang punto ko ay madalas na pagmamanmanan ang mga Amerikanong mamamayan sa ibang bansa nang hindi nila alam. Sa totoo lang, may ilang kaibigan ako na naglakbay para sa negosyo at halos nahihiya silang aminin na parang may sumusunod sa kanila sa hotel nila. Nahihiya sila dahil hindi nila alam paano subukan at gumawa ng surveillance detection route para makumpirma ito. Alam nila na may isang taong paulit-ulit na lumilitaw sa paligid. Laging may isang taong parang kakaiba na nakatayo sa labas ng pintuan ng meeting sa opisina nilang madalas magkita. Maraming tao na naranasan ito at hindi lang nila alam kung ano talaga iyon. Sa tingin ko, may isang kinatawan ng kongreso o podcaster kamakailan na nagkumpirmang pumunta sa Israel para sa friendly na biyahe at may sumuri ng kanilang bagahe sa hotel. At pagkatapos ay kinumpirma niya ito sa iba pang mga tao na nakapunta na sa Israel dati at sinabi lang sa kanya na, karaniwan na iyan sa Israel. Bakit nila ginagawa yon? Lalo na kung kaibigan naman ng tao. Hindi pala kaibigan ang Israel. At dapat malaman ng lahat na hindi ito kaalyado ng Estados Unidos. Naiintindihan ng Israel na kailangan ng Estados Unidos ang Israel para sa mga geopolitical na dahilan. At naiintindihan din ng Israel na hindi tapat ang Estados Unidos sa Israel. Kung iisipin mo, ang ilan sa pinakamalalaking kaso ng espiya sa Estados Unidos ay nang traidorin ng isang Amerikano ang bansa para ibigay ang mga lihim sa Israel. Dahil kayang gamitin ng Israel ang Judaismo at pamana ng mga Hudyo o Israeli.
Maraming lugar na pwedeng gamitin ng Israel. May manipulasyon sa mga target na Amerikano. Hindi naman talaga nagnanakaw ng impormasyon laban sa Israel ang mga target na Amerikano dahil hindi namin iniisip na kaaway rin namin ang mga kaaway ng Israel. Nakatuon talaga ang Israel sa 5 o 7 banta na sumusubok na burahin sila sa mapa. Tama ba? Sa Israel, nakatuon sila sa ekstremistang banta at Iran, habang ang Estados Unidos ay sa iba pang issue. Kaya hindi kami madalas mag-espiya sa Israel. Pero alam naming lagi nila kaming ini-espiya. Hindi lang Estados Unidos ang nagsisinungaling, pati Israel itinago nila ang kanilang nuclear na programa kaya madalas din silang magsinungaling sa United States KATE. Tama. Hindi lang isang direksyon. Hindi ito isang bagay na isang direksyon lang. At meron talagang ganoon. May isang sikat na kasabihan sa mundo ng diplomasya na nagsasabing walang permanenteng kaibigan o kaaway, permanente lang ang interes. Na isa lang magandang paraan ng pagsasabi na hindi ka talaga pwedeng magtiwala sa kahit kanino. Nandito ang lahat para protektahan ang sarili, pwedeng tumulong ka sa kanila, o kaya ay nakawan kanila para sa sariling proteksyon. Oo, yan ang banner natin kasi geopolitika ang tema ng channel na ito. Oo, sa libro may mga sinabi ka pero hindi ganoon karami. Nagkaroon ka rin ng malapit na karanasang muntik ka ng mahuli at mabunyag. Dumaan ka ba sa training or may sinusunod kang protocol? Parang kapag malapit ka ng mahuli, ito ang dapat mong gawin. Kapag nahuli ka, kailangan mo bang parang tapusin na lang? Sana naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Alam mo yung nakikita natin sa pelikula na may dala silang kung ano. Sa kwintas, mas mabuti pang mahuli ka kaysa pahirapan. Cyanide o. Oh. Paulit-ulit na lang ang mga pelikula. Sobra pa ang pagpapakita. May mga grupong nagdadala ng gamit para magpakamatay. Tama ba? Kailangan mo munang mapunta sa sensitibo at delikadong sitwasyon para mangyari yon. Sa lohika, ang isang CIA officer na nagtatrabaho abroad ay nagkakahalaga ng 25 milyon sa oras ng pagsasanay. Sa mismong pagsasanay pa lang nahuli na. At pagkatapos, ang impormasyong na ibabalik nila ay halos walang katumbas na halaga dahil dala nila ang mga lihim na pumipigil sa terorista. Nagdadala sila ng mga lihim na magbibigay sa iyo ng kalamangan sa G20 Summit at tutulong pigilan ang paglago ng China sa Somalia. Kaya ang mga lihim na naibabalik ng isang opisyal ng CIA ay napakahalaga. Ayaw mo talagang may balisang CIA officer na aksidenteng makagat ang kanilang cyanide tablet na itinatago sa likod ng bagang. Ngayon, nawalan ka ng 25 milyon na puhunan, pati malalaking halaga ng pera at oportunidad. Hindi natin ginagamit yon dahil di mapigilan ng taong ito ang pagkagat sa labi. Sa halip, umaasa tayo sa pagsasanay na naghahanda sa atin para sa bawat antas ng pagkakahuli. Ganito mo malalaman kung sinusundan ka. Madalas naming pag-usapan yan sa shadow cell. Ganito ang surveillance detection route para malaman kung may sumusunod sa'yo. Ganito mo malalaman kung mas nagiging sophisticado ang surveillance sa'yo. Huwag kalimutan, ang surveillance pwedeng magmukhang lalaking, may malaking tiyan at mantsa ng pawis sa kilikili na nakaupo sa labas ng hotel room mo. Pwede rin itong magmukhang drone na nasa 25,000 talampakan, minamanmanan ang cellphone signal mo nang hindi mo alam. Maaaring iba-iba ang anyo at laki ng surveillance, kaya dapat mong malaman kung paano ito makikilala at kung ikaw ay minamanmanan. Paano malalaman kung tumataas o bumababa ito? Kaya syempre, dumadaan din kami sa pagsasanay kung paano umiwas sa pagkakahuli, paano labanan ang pagkakahuli, paano tiisin ang pagkakahuli, at pagkatapos ay kung paano kontrahin ang interogasyon. Paano mag-interoga sa paraang mapapahaba ang iyong pagtitiis? Paano tumakas kapag nakakulong ka? At paano tumakas sa buong bansa sa tinatawag nating self-exfil o sariling pagtakas? At syempre, kung paano rin maghanda para sa isang sapilitang exfil. Ibig sabihin nito, alam mo na, may Delta Force o sea, air, and land team na darating at ililigtas ka. Oo, may ilang tanong na magdadala sa'yo mula rito at isa sa mga nabanggit mo nun. Totoo bang tinuturo sa CIA kung paano iwasan ang negatibong pag-usap sa sarili na talagang mahalaga kahit sa labas ng field? At pakiramdam ko malamang na makakatulong din yon sa mga normal na tao tulad ko. Anong itinuro nila sa'yo at paano mo ito may iwasan? Nakakatawa. Kaya ko nga sinimulan ang kumpanya kong araw-araw na tiktik. At malaking bahagi rin yan kung bakit ko isinulat ang Shadow Cell. Dahil gusto kong maintindihan ng mga tao. Maraming bagay na itinuturo sa amin ng CIA na hindi naman sikreto. Maraming kasanayan kaming natutunan na dapat at pwedeng matutunan ng mga Amerikano.
Hindi karaniwan na ang mga opisyal ng CIA ay lumalabas at nagbabahagi ng kanilang natutunan sa CIA. Ibig sabihin, iniiwasan natin ang negatibong pag-uusap sa sarili? Halos imposible iyon dahil karaniwan, 60,000 ang naiisip mo kada araw. Sa 60,000 na naiisip mo, 80% doon ay automatiko, tama ba? Kadalasan, automatiko ang mga naiisip mo. Tulad ng paghihi kapag kailangan or paghahanap ng pagkain kapag nagugutom. Doon sa natitirang 20% ng mga naiisip mo, 80% ng 20% na yun ay negatibo at nakakabahalang mga iniisip tungkol sa sarili mo. Mabaho ang hininga ko at masyado akong mataba. Kasya ba sa akin ang mga sapatos na to? Iniisip ko kung napansin ng babae yung nunal ko. Marami tayong negatibong iniisip, ngunit bihira tayong makaisip ng positibo sa isang araw. At yung ilang libong posibleng positibong iniisip mula sa 60,000 na, iniisip natin ang talagang nagtatakda kung tayo ba ay nade-depress o nagiging produktibo. Kaya ayon sa sinabi mo, tinuturo sa atin ng CIA na kilalanin na may mga negatibong iniisip tayo para malabanan natin ang mga iyon. Kapag nakaupo ka at iniisip mo, hindi ko gusto ang ngiti ko o parang awkward, ngumiti ka pa rin kasi kailangan mong ngumiti para maramdaman ng ibang tao na ligtas sila sa'yo. Kung tinatago mo ang ngiti mo dahil sa hiya sa ngipin, hindi alam ng iba na conscious ka dito. Ang iniisip lang nila ay may tinatago ka. At ayaw mong isipin ng mga tao na may tinatago ka. Dapat nating matutunang tanggapin ang negatibong iniisip o nararamdaman natin. Pero hindi ito mahalaga sa kasalukuyang misyon. Ikakat ko ito at papakinggan kada ilang linggo, kapakipakinabang talaga. Isa pang bagay, nung palabas ka, sa tingin ko sa paliparan yon, pinatabi ka para sa interrogation. At nagkwento ka na parang gumamit ka ng maraming technique na natutunan mo, hula ko, mula sa kabila, kung saan siguro nag-training ka para sa interrogation. Or baka tinuturuan kayo sa parehong panig, kung nasaan ka man, kung ikaw ang nasa kabilang panig ng mesa, ito ang dapat mong gawin kung ikaw naman ang nasa kabila. At pakiramdam ko, magagamit din yon sa mga interview date or kahit sa pagne-network. Maraming lugar ang pwedeng gamitin ng tao sa normal na situation, kaya pwedeng pag-usapan ito ng kaunti. Mapapanood mo ang ikalawang bahagi ng pag-uusap na ito sa bago naming podcast channel sa pamamagitan ng pag-click sa end screen. I-click ang subscribe button sa channel na yon dahil maglalabas kami Ng mas marami pang ganitong podcast.